Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samantala, nais po naming batiin ang lahat po ng mga kapatid na patuloy na sumusubaybay diyan po sa lokal ng Luzon, sa Distrito Eklesyastiko ng Sentral. At ganun din, binabati na rin po namin ang lahat ng mga kapatid na nanonood diyan po sa lokal ng Dolores, maging sa lokal po ng Sariaya, na nasa lalawigan po ng Quezon. Mga kapatid, maligayang panunod po sa inyong lahat. Mga kaibigan, kapag sinasabi po namin na ang opisyal na pangalan ng tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo, ang iba po ay tumututol dito. Sinasabi nila na ang pinagbabatayan lamang namin sa aral na ito ay ang nasa Roma 16:16 at ang nasa Gawa 20:28 na salin po ni Ginoong George Lamsa. Ang totoo po mga kaibigan ay napakatibay na ng batayang ito sapagkat ito po ang pangalang nakasulat sa Biblia. Gayunman, sa leksyong pag-aaralan po natin ngayon ay babasahin natin ang iba pang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na Iglesia ni Cristo ang pangalan, opisyal na pangalan ng tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, samahan niyo po kami sa pag-aaral natin. Ang tanong po natin ay ano ang pangalan ng iglesia na inaniban po ng mga Hudyo noong unang siglo ayon po sa pagtuturo ng mga apostol. Babasahin ko po sa inyo ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Nakasulat po dito sa unang Tesalonica sa 2:14. Tinularan nga ninyo mga kapatid, ang mga iglesia ng Diyos sa Judea, ang mga iglesia ni Cristo Jesus. Dumanas kayo ng hirap mula sa inyong mga kalahi tulad ng kanilang dinanas mula sa mga Hudyo. Mga kaibigan, paano po tinawag ni Apostol Pablo ang iglesyang nasa Judea na kinaroroonan po ng mga Hudyo? Iglesia ni Cristo Jesus. Ito po ang pangalan ng iglesyang inaniban ng mga Hudyo na sumampalataya sa Ebanghelyo na ipinangaral sa kanila ng mga apostol. Ngayon, aling iglesia rin ang inaniban ng mga Hentil na naging bunga ng pangangaral din ni Apostol Pablo? Hayaan niyo pong basahin kong nakasulat dito naman sa Roma 16:4 at itutuloy pa natin sa talatang 16. Pansinin po ninyo ang nakasulat sa Biblia. Nabingit sila sa panganib dahil sa akin. Hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng iglesia ng mga Hentil ay nagpapasalamat sa kanila. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ayon po sa Biblia, ang pangalan ng iglesyang inaniban ng mga Hentil na natawag sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo ay Iglesia ni Cristo. Kaya nga, ang pangalang ito po, mga kaibigan, ang siyang ipinangbati ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia. Bakit po ang mga Hudyo at ang mga Hentil na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay sa Iglesia ni Cristo ginawang kaanib? At hindi po sa alinmang ibang relihiyon noon na nakatatag na rin. Ano po bang katangian ng tunay na iglesia? Ayon pa rin sa pahayag po ng banal na kasulatan. Pakinggan nyo dito po sa Gawa 20:28, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po ng nakasulat sa Biblia. Ang iglesia ni Cristo ang siyang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pag-anip po dito, mga kaibigan, ang siyang ikapagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang dahilan. Kaya sa iglesia ni Cristo ginawang kaanib ang mga Hudyo at mga Hentil noon na tinawag ng ating Panginoong Diyos at hindi po sa iba pang mga relihiyong nakatatag noon. Ano po ang katunayan na
kailangan natin sa kaligtasan, mga kaibigan, ang pangalang Iglesia ni Cristo, ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan nyo, sa Efeso, ganito ang pahayag pa rin ni Apostol Pablo. Sa 3:6, ganito ang ating mababasa. Ang katotohanang nahayag na ngayon ay ito. Ang mga hentil ay maaaring maging kapwa, mga tagapagmana ng Diyos na kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na magkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Cristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Ayon po sa talata, ang mga hentil kasama ng Israel ay magkakasama sa iisang katawan. Yun po ang Iglesia ni Cristo. At sila ay kapwaan niya, mga tagapagmana ng Diyos at tatanggap ng mga pagpapalang ipinangangako ng ating Panginoong Diyos. Alin po ang mga pangakong ito? Yun po ang kaligtasan at ang pananahanan doon sa langit. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ang tinitiyak ng Biblia na makararating sa langit. Ano pa po ang katunayan nito? Mababasa po natin ang pahayag pa rin ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo. Pakinggan ninyo ang nakasulat sa 12:22 hanggang 23. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang mga langit na lungsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lungsod na iyon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo, ang tunay na Iglesia ni Cristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao sa bayan, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matuwid na sakdal na pinanauli sa pagkatao na tulad ng kay Kristo. Dito po sa binasa natin, mga kaibigan, ay tiniyak ni Apostol Pablo na ang Iglesia ni Cristo ang makararating doon po sa makalangit na lungsod ng Diyos na buhay, upang makasama ng milyon-milyong anghel na magdiriwang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kaibigan, kung kaanib na sa Iglesia ni Cristo na makaaasa sa kaligtasan at makakasama doon po sa makalangit na lungsod ng ating Panginoong Diyos, ang mahalaga po na malaman natin, mga kaibigan, ay ano ang hindi dapat na payagang mangyari ng sino mang kaanib na o nasa loob na ng Iglesia ni Cristo. Mababasa po natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto sa 5:12, sapagkat wala akong pananagutang hatulan ang mga nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Ang Diyos ang siyang hahatol sa mga nasa labas ng Iglesia. Iniutos sa atin ng mga kasulatan na dapat ninyong alisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Mga kaibigan, hindi po papayag ang sinumang kaanib na sa Iglesia ni Cristo na makabilang pa po sa labas o mahiwalay pa sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ayon nga po kay Apostol Pablo, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay hahatulan ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, wala pong sino man ang naghangad na mahatulan ng ating Panginoong Diyos sa araw